So magandang araw mga parikoy. So sa araw na ito is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang paggamit at pag-reading pagdating sa ating special tools sa measurement, which is yung ating vernier caliper. So eto sa mga parikoy, papakita ko sa inyo ang tamang paggamit niya pagdating sa ating inside diameter at saka sa ating outside diameter mga parikoy. So syempre sa video ito is matutunan nyo kung paano magbasa pagdating sa mga maliliit na guhit nito, pati pa mga parikoy sa ating mga decimal points. So syempre meron pa tayong special tools mga parikoy, which is yung ating outside caliper at saka yung ating inside caliper. So ngayon pag-uusapan na muna natin mga parikoy itong ating special tools na vernier caliper. So ayan mga parikoy, yung ating ruler din, steel ruler mga parikoy. So ayan. So, eto naman yung ating mga sample, which is pag-uusapan natin mga parikoy kung paano ba ang tamang reading at tamang pagsukat pagdating sa ating vernier caliper. So, unang-una magsisimula muna tayo mga parikoy dito sa ating nut na ating bibigyan ng sample. So, sa pagkuha ng reading dito mga parikoy is titingnan natin, kukuhanin natin yung ating outside diameter. So, ayan. Kukuhanin natin yung ating outside diameter. At pagkatapos nating makuha mga parikoy yung kanyang tamang clearance, ibig sabihin hindi masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag. So yan na yung kanyang clearance sa mga parikoy. So ayan, pag nakuha mo na yung tamang clearance niya, isihigpitan mo na itong ating tinatawag lock or steady nut. So ibig sabihin steady yung ating caliper, kahit na kunin na natin yung ating sinusukat is hindi na nagagalaw mga parikoy yung ating vernier caliper dito. At ayan nga mga parikoy, ito na yung reading natin nakuha dito sa ating nut. So bago natin i-reading mga parikoy, kailangan natin makuha muna yung tamang accuracy ng ating vernier caliper. So kadalasan mga parikoy, sa sobrang luma ng ating mga vernier caliper is nagkakaroon na ng tolerance yung kanyang reading. So maaaring magkulang, maaaring magdagdag, depende na rin mga parikoy kung ito ay maluwang na. So pag ito kinakalawang na minsan, so hindi nakakuha ng tamang reading. So uulitin ko mga parikoy, meron ako nakaraang video dito sa aking old na i-upload. So kung hindi nyo pa napanood yun mga parikoy is pwede ko na rin namang i-flashback yung mga tinuro ko doon. So unang-una i-check natin yung accuracy ng ating vernier caliper. So ayan, luluwagan muna natin at ibabalik natin siya sa tamang reading or sa kanyang zero. So dito mga parikoy, makikita nyo na tamang reading siya or naka-zero siya. Dahil mga parikoy, makikita nyo naman na yung zero dito mga parikoy is tumapat naman sa kabilang zero. So isa pang patunay mga parikoy na nagtama or accurate yung reading natin is yung kabilang zero naman dito sa baba is tatama yan sa guhit sa kanyang itaas. So ayan mga parikoy, dalawang titingnan natin yung kabilaan na zero. Pag tumama yan sa guhit sa kanyang itaas, ibig sabihin na accurate pa yung reading ng ating vernier caliper. So, ganyan ka-importante mga parikoy na dapat bago natin gamitin yung ating vernier caliper is makuha muna natin yung kanyang accuracy. Para pagdating sa ating reading is hindi tayo magkaiba ng reading mga parikoy pagdating sa actual or sukat na ating hinahanap. So, ganyan mga parikoy yung pag-test ng accuracy ng ating mga vernier caliper. So dahil okay na mga parikoy yung ating accuracy ng ating vernier caliper is pwede na tayong magsukat sa ating nut na gagawin nating sample. So sa pagsukat, gaya ng sinasabi ko, ilalagay mo lang siya ng ganyan mga parikoy. Pwede mo siyang ilapat sa mesa kung gugustuhin mo naman. So ayan, pag nalapat na sa mesa is hahawakan mo lang at hihigpitan mo mga parikoy yung ating steady nut. So ayan, steady na sa mga parikoy, kahit kukunin na natin yung ating sinusukat is hindi na nagagalaw dito yung ating vernier caliper. So siya nga pala mga parikoy, ito nga pala yung ating main scale na ating nakikita sa malaki or yung ating scale na tinatawag. So kaya siya tinatawag na main scale kasi nga siya yung pinakamalaking reading mga parikoy natin nakukuha. So dito naman sa ating main scale, so isusulat ko lang muna. So pagdating sa ating main scale, so ayan mga parikoy, main scale natin is lagi yung naka whole number. So lahat ng reading natin nakukuha mga parikoy sa main scale natin is lagi yung naka whole number. So ang mangyayari niyan mga parikoy pagdating sa ating reading, so
MS or yung ating main scale natin. Dapat may reading tayo niyan. So, eto naman sa baba, yung ating tinatawag na makikita natin yung ating accuracy sa decimal points, which is tinatawag naman ang reading dito na Vernier scale. So, kapag kasi nasabing Vernier scale, ito na yung mga parikoy sa decimal points. So, Vernier scale, VS, ganyan. So, magkakaroon na tayo ng reading dito. So, basic lang, magkakaroon lang tayo ng addition. So, i-add natin yung ating main scale at saka yung ating Vernier scale. So, let us say, for example, mga parikoy, dito sa ating video or sa ating example pagdating sa ating nut. So, nakuha natin yung kanyang reading is, so, ayan yung 0 natin. So, mapapansin nyo, dito, 2, ibig sabihin, by 1 yung mga parikoy, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 10 dito, 10, 20, or 21, 22, 23. So, hindi siya umabot sa 24. So, ibig sabihin, dahil hindi siya umabot sa 24, round down tayo mga parikoy. So, yung mangyayari, isusulat natin sa ating main scale is yung ating 23.00 mm. So, ayan mga parikoy, dito naman tayo mag-reading pagdating sa ating Vernier scale. So, dito, kadalasan mga parikoy, dito tayo nagkakamali sa ating Vernier scale. So, ang gagawin natin mga parikoy, titingnan natin kung ano ba ang metric na binibigay sa ating caliper. So, ayan ang sabi ng ating caliper, 0.05 bawat gitling nito. So, lagi tayo magsisimula mga parikoy dito sa 0.05 sa guhit nito. Tapos, 1, 1.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hanggang pagdating ng mga parikoy sa 995 bago pa tumama ulit sa ating bagong reading. So eto mga parikoy, titingnan natin kung anong gitling nga ba ang tumama ang Vernier scale pagdating sa ating main scale. So ang mangyayari mga parikoy, hahanap tayo ng mga guhit na posibleng tatama dito mga parikoy sa ating main scale. So ayan yung ating hahanapin. Yung guhit ng Vernier scale dapat tatama yan sa ating main scale. So ayan, titingnan natin kung saan gitling siya tumama. So, pwede naman nating tingnan mga parikoy dito sa ating 23 to 24. So, ayan mga parikoy, dito yan, 23, 24. So, mapapansin natin, lagpas siya mga parikoy sa 23.5 kung titingnan na natin. So, papasok na siya malapit sa ating 24. So, probably ang gagawin natin, di-divide natin sa dalawa yung ating Vernier scale. So, dahil lagpas siya sa 0.5 is dito tayo titingin sa 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 hanggang tumama mga parikoy. So, ngayon titingnan natin kung saang guhit ba ang pinaka tumama sa ating Vernier scale. So, ayan mga parikoy, mapapansin nyo na tumama yung number 6 sa ating guhit sa itaas. So, ito 5.5, medyo alanganin siya. Yung 6.5 naman alanganin na rin, so kapos. So ayan mga parikoy, pinaka-center natin nakita ngayon or ang pinakamalapit sa lahat na tumama is yung ating 60 dahil nga 0.60 yan. So dahil mga parikoy sa scale na binibigay ng ating Vernier scale. So mangyayari, susulat natin dito 0.60 mm. So, ganun lang. Itotal na lang natin. So, 23.60 mm. Yung reading mga parikoy equals yan sa reading ng ating example. So, yan yung kanyang reading pagdating sa outside. So, bilang isang makinista, alam natin na ang ginagamit natin pangbukas dito is yung ating 24 mm na open wrench, pwedeng 24 mm na socket wrench. So, depende lang mga parikoy kung anong gagamitin mo. So, probably or basically, ginagamit natin 24 mm. Bakit mga parikoy? Kasi yung nut na sinusukat natin is 23.60 lang. So, dapat may clearance yan. Yung ating open na ginagamit, kunyari ito yung open, para makapasok ng maayos. So, ganyan mga parikoy, may kaunting gap yan sila para sa ginamit nating pangtanggal mga parikoy or panghigpit natin is nagkakaroon yan sila ng kaunting clearance. So eto naman mga parikoy yung ating next na example na ating gagawin ngayon para matapos na natin yung ating tutorial pagdating sa ating Vernier caliper.
So eto mga parikoy, kukunan natin siya ng ating inside diameter. So gagamitin naman natin yung pangsukat naman sa ating inside diameter. So ito yung ating para sa outside diameter. Ito naman para sa ating inside diameter mga parikoy kapag kukuha tayo ng clearance. So ayan, ipapasok natin sa mga parikoy. So dapat pagpasok natin is mahanap natin kung saan siya yung pinaka gitna niya mga parikoy. So ayan, yung kanyang pinakagitna. Malalaman mo kasi pag ginagalaw-galaw mo yan is parang maglalak na siya. So ibig sabihin yan na yung pinakaunat na ating ginawa sa pagkuha ng clearance mga parikoy sa kanyang inside diameter. So once tapos ka na, pwede mo nang iangat at ilak na natin mga parikoy yung ating steady nut dito. So itatabi lang muna natin ito para ma-calculate natin or maisulat natin sa bond paper yung ating solution sa reading mga parikoy. So ayan, eto na nga mga parikoy, magsusukat na tayo. So susulatan natin yung ating main scale, yung ating Vernier scale. So ayan mga parikoy, yung dalawang reading nating hahanapin ngayon. So syempre una nating titingnan yung ating main scale na gaya na sinasabi ko, lagi yung naka-whole number. So dahil dito mga parikoy, mapapansin nyo hindi siya yung zero natin or yung accuracy reading natin, itong 0 is hindi siya umabot sa 13. So ibig sabihin, dahil mag times 10 yan, dahil nga hindi naman cm yung kukunin natin, dahil ang kukunin natin is mm or yung ating millimeter. So yang sa baba mga parikoy, ibig sabihin ito times 10, 120, 21, 22 hanggang sa 129 dahil nga hindi siya umabot sa 13 or sa 130 mm. So lalagay na lang muna natin sa ating main scale is 129.00 mm. So lagi nating lalagyan mga parikoy ng 00 para mamaya pag nag-add tayo is ihahanay na lang natin yung mga decimal dito. So gaya na sinasabi ko, yung main scale laging naka-whole number yung reading natin dyan. So susunod nating titingnan naman is yung ating Vernier scale. So ayan, laging magsisimula ang reading mga parikoy sa 0.05. So ito 0.05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and so on. So ayan, titingnan natin kung saang guhit naman siya ngayon tumama. So dito mga parikoy, sa tingin ko ang pinakamalapit na tinamaan niya is yung ating 0.75 mm. So ayan, ano sa tingin niyo mga parikoy, kasi yung reading ko dito is 0.75 mm. So dito kasi sa 0.70 medyo lumagpas siya ng konti at sa 80 naman medyo kapos. So sa aking pananaw, pinakamalapit na ating reading na nakukuha dito is yung ating 0. Dahil ito 70, 75 mm. So isusulat naman natin sa ating Vernier scale is yung ating 0.75 mm. So dahil yan, napaka-basic lang, itotal lang natin 129.75 mm. So ganun lang kadali mga parikoy, ganun lang ka-basic gumamit ng ating Vernier caliper. So kung mayroon kayong mga Vernier caliper sa inyong barko o sa paaralan kung saan kayo nag-aaral, is maaari i-practice nyo mga parikoy kung paano ang tamang pag-reading nito. So napakadali lang pag alam mo naman mag-reading pagdating sa main scale, at alam mo na rin paano mag-reading sa ating Vernier scale, is makukuha mo na ang tamang sukat mga parikoy pagdating sa paggamit ng ating Vernier scale. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway maraming kayong natutunan sa aking counting video tutorial ngayon. So sa susunod, i-comment nyo na lang kung gusto nyo pag-usapan kung paano naman gamitin yung ating mga inside caliper at saka yung ating outside caliper, at paano nga ba kukunin yung clearance or gap nito mga parikoy. So as always, peace.